Wala namang nagtatanong. Si-share ko lang. Bakit ba? Hi there! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, yun. Ang video na ito ay isang malaking hashtag SKL. Share ko lang kasi wala. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginawa ko, kung paano kumapal yung kilay ko, yung strands ng kilay ko. Yun. So, ang video na ito ay para sa mga katulad ko na hindi sinuwerte na magkaroon ng makapal na kilay. So, if you're interested, just keep on watching. Alam nyo ba dati, nung college pa ako, hindi ako makalabas dito sa bahay nang hindi ako naglalagay ng eyebrow pencil sa aking kilay. Kasi nga, yun yung isa sa mga insecurities ko before, yung kilay ko na sobrang nipis. As in, manipis siya. Yung strands niya, ang ninipis, besh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro lahi namin yung ganun na kilay. Kaya super talaga, swerte yung mga girls na merong makakapal na kilay, yung natural talagang makapal ang kilay nila. Girl, sana all. Alam nyo, yung itong kilay ko noon, hindi ganyan yan. As in, ang nipis noon, manipis lang talaga siya noon. Yung mga strands niya, as in, hindi mo masyadong nakikita. Tapos ang gulo-gulo pa, sabog na kilay, ganyan. Hanggang ngayon naman, sabog pa rin siya. Kasi hindi ko na siya pinapagalaw sa iba. Kasi natatakot na ako ngayon na kumapal na siya. Parang ayoko nang ipagalaw kasi baka bumalik-ulit sa dati, ganyan. So, tiis-tiis muna ako sa ganyan. Pinapakapal ko pa. Tapos, kapag okay na siya, doon na siguro ipapa-shape ko na or ipapa-thread ko na ganyan. Pero as of now, happy ako sa thickness ng aking kilay. Wala din namang masama kung sadyang manipis na yung kilay mo nung pinahanap ka. Kasi yun yung binigay ni Lord sa atin. Kailangan natin maging thankful kung ano yung binigay sa atin ni Lord. We just have to love and embrace ourselves just the way we are. Kaya ko namang lumabas nang hindi nagkikilay, kaso mas maano lang yung confidence ko kapag lumalabas ako na naglalagay ng eyebrow pencil. So, ang ginagamit ko sa aking kilay, ang ginagamit kong pampakapal ng aking kilay ay isang product lang, as in, isa lang. Wala nang iba. Stick lang ako sa iisang product na to. At ang product na yun ay walang iba kung hindi... Wait, may sariling sound effect. Mahirap mag-edit eh. Char. So, ito nga. Aloe Vera Soothing Gel. Yan. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko. Ito yung secret ko. One and only secret kung bakit kumapal ng ganito yung kilay ko. And I'm so happy kasi ngayon, nakakalabas na ako ng hindi nakikilay. As in, confident na ako. Noon, confident naman ako pero hindi ganun, hindi masyado. Ano ba? Tanong ba? Oo. Confident ako noon, pero hindi ganun kataas yung confidence ko. Yun, ganun. Right now, wala akong nilagay sa kilay ko na kahit na ano, as in, zero. Wala. Promise. I swear. Wala. I mean, hindi naman siya ganun kaganda, hindi naman siya ganun kakapal. Pero kung makikita nyo yung pictures ko noon, yung kilay ko, okay, maglalagay ako ng before and after pictures para makita nyo yung changes, para maniwala kayo na kumapal talaga yung kilay ko. Makapal ito sa lagay na to para sa akin, pero sa totoo lang, manipis pa yan. Eh ngayon, girl, kayang-kaya ko nang lumabas nang hindi naglalagay ng eyebrow pencil. I'm so happy. Oo, yan. Ito, ina-apply ko siya every night sa aking kilay. Naglalagay lang ako ng konting amount dito sa kilay ko bago ako matulog. Kasi knowing aloe vera is rich in vitamins such as vitamin A, vitamin C, and vitamin E. Oo, vitamin A, C, E.
yung vitamins na meron ito. And aloe vera also contains vitamin B12 and folic acid. And it also has minerals such as copper and zinc, which is important for hair growth. Aloe vera also strengthens and repairs hair strands. Kayang pakapalin ng aloe vera yung strand ng mga buhok natin. Uy, bakit parang naging lecture na yung video na to? Hindi ako expert, ha? Tama ba yung sinasabi mo? Knowing that aloe vera is good for hair growth, parang naisipan ko na, what if itry ko sa kilay ko? Kasi kilay buhok naman yan, di ba? Sabi ko, pag kayang pakapalin ng aloe vera yung buhok, imposibleng hindi kayang pakapalin ng aloe vera yung buhok sa eyebrow, yung eyebrow natin. Kaya, trinay ko lang ng trinay. Nag-apply ako every night. Every time I go to bed, nag-apply ako ng aloe vera sa kilay ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Tapos, unti-unti nakita ko yung changes ng kilay ko. Kumapal nga ng kumapal. Sabi nga rin ng boyfriend ko noon, uy, ang kapal na ng kilay mo ah. Ganyan. Sabi ko, siguro sa aloe vera na nilalagay ko. So, before you try this product or kahit na anong product, you should do a patch test muna. You have to rub a small amount of aloe vera here in your wrist or dito sa likod ng tenga nyo and wait for up to 2 hours. Tapos, tignan nyo kung merong reaction na magaganap, ganyan. Kung mamumula yung wrist nyo, ganyan, or kahit anong reaction pa yan. Kung nangangati, ganyan, huwag nyo na ituloy na gamitin kasi might as well, meron kayong aloe sensitivity. And nag-start ako gumamit ng product na to last year lang, mga ilang buwan pa lang. Eh, kita-kita ko na yung changes ng aking kilay. Kaya, siguro kung nag-work sa akin, might as well mag-work din sa inyo. So, kung gusto nyo kumapal yung kilay nyo, go, push. So, ayun, gusto ko lang i-share yung product na to kasi for sure madaming girls dyan na katulad ko na maninitis ang kilay. So, this might help you to achieve your kilay goals, ganyan. Kaya yan, kung gusto nyo i-try, try nyo din kasi mura lang naman ito. Madami ito sa Watsons, ganyan, or sa Lazada or Shopee. Madaming ganito. Around 200 lang yung yung bayad nito. So, murang-mura lang siya. Very affordable. So, that's it for today's video. I hope nakatulong tong video na to para sa mga girls dyan na katulad ko na hindi masyadong kontento sa kilay. I hope kapag trinay nyo ay mag-work din sa inyo. If you like this video, please don't forget to hit the like button and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. God bless you all and see you on my next one. Bye!